isang farmer. So, sino mga Bisaya dito? Taas ang kamot. Yan. Tapos, imot. Baho, mangkots, baho. Okay na, baho. Diba? So, background ko po, driver, farmers, and the same time, nag-i-English na, no? Kasi nag-i-English, cum laude pala yun. Grabe, no? So, imagine mo, cum laude, ginagawa yung business. Ako naman, hindi ako cum laude. Baka lauder lang. So, ayun, dati po akong farmer, at the same time, driver, tapos construction worker. So, bago yun, bago ko na-involve sa ganitong business, ang dami ko rin dinaan ng mga ganito, trabaho. Diba? Kumbaga, bago ako na-involve talaga at tumaas yung belief ko sa pagninegosyo, marami din akong atras abante. Kumbaga, ang dami din akong tanong sa mga isip ko, paano yayaman ang isang grade 6? Paano yayaman ang isang jeepney driver? Paano yayaman ang isang construction worker? Diba? So may mga ganun akong mindset. Diba? Paano mag-vlog, paano magsalita, paano mag-prospect, paano mag-invite, diba? Kasi lahat tayo gustong yumaman. Kaya lang, ang tinitingnan ko yung background ko. Paano ko sisimulan? Paano ko walang maniniwala? Paano ko walang mag-join? Paano ko walang sasali? So, ganun yung mindset ko dati. Diba? So, paano ba talaga ako naging successful? Isa sa mga sekreto na ginagawa ko, yung hindi ako tumitigil mag-aral. Kasi sa totoo lang, kung background ang pag-uusapan sa pagninegosyo, wala po akong background kung paano mag-business. Kasi nga po, construction worker ako, shout out pala sa mga taga Laguna, yung SM Santa Rosa, nung nag-network ako sa ganitong business, nagko-construction worker ako dyan. And kasama ko rin si Coach Rico. Kilala niyo si Coach Rico? Yes. Yan. And dumadating din sa time na walang food, walang makain. Di ba? Magkasama kami yan. So ako, gumagawa ko ng paraan, dumidiskarte ako. Si Coach Egong naman, nagpebenta rin siya. Kasi sa totoo lang, may dinadaanan din kayo. Yan din yung, kumbaga, pag nasa ka, minsan dumadaan ka rin sa ganong situation, di ba? And napaka-bless nyo na lang ngayon kasi ang dami ng information, ang dami ng technology, may YouTube, may internet. Kumbaga, kung pag-aralan ng pag-uusapan pagdating sa business, mas mabilis siyang matutunan. Like kami dati, walang Facebook. Di ba? That time, Friendster, kasi nag-join ako sa ganitong business, 2010. Di ba? So, yung gumawa pa ka ng Facebook o yung mami niya, yung namatay na ng almost 8 years ago. So, hindi ko din alam talaga kung paano mag-business, paano magpayaman, paano gawin yung negosyo. Wala po akong alam. Yung Facebook ko ngayon, yung wife ko pang namatay, yung pa yung gumawa. Kasi nga kahit Facebook, hindi ko alam kung paano gumawa. Kaya kayo, napaka-bless nyo. Kasi may support system. Tama. Tapos may sistema na very effective. Kung pag-uusapang kumpanya, 20 years na. Ang daming umaman. Ang daming nagbago buhay. Diba? Ilan na ba ang na-create ng millionaire ng company natin? Halos kada linggo. Halos araw-araw, every other day. Pwede kayong mag-Google. Pwede kayong mag-research. Kasi ang yumayaman sa company natin, halos 200, 300 kada taon. Kaya nga hindi lang yumaman dito, hindi lang 1,000, 5,000, 10,000. Nasa 25,000 people ang na-create na milyonaryo. Kaya lang po sa okay, oo, totoo yan. Kaya lang, pag ako na mag-isasahap, gano'n na ang nararamdaman ko. Gano'n na ang nafe-feel ko. Sa totoo lang, umuwi ka ng probinsya, mararamdaman mo rin yan. Wala kang gagawin, mararamdaman mo rin yan. Magpayaman ka, mararamdaman mo rin yan. May pera at wala ka, mararamdaman mo rin yan. Sabi nga ni Coach Bill kanina, di ba? Dapat maging masaya ka lang kasi maraming may pera, billion ang pera nila pero hindi sila masaya. Ikaw, simulan mo sa pagiging masaya. Di ba? Kasi ma-attract mo ang tao kapag ikaw ay masaya. Naniniwala ka ba doon? Eh din pag ang pinag-uusapan natin, pagyaman, pagganda ng buhay. Alam mo, sa totoo lang, para lumaki network mo, basic lang naman 5 fingers lang Ako may direct ako ngayon, taga Baguio, bago. Tanong ikaw, nagde-direct ka ba? Ilang buwan na ba na wala kang direct?
1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months. Ilan na? Tapos gusto mong yumaman, wala kang direct. Kasi yun ang basic eh. Mag-approach, pagandahin mo Facebook mo, mag-post ka umaga, tanghali, gabi. Yun talaga yun. Kaya lang naman nagiging komplikado ang pagyaman sa'yo, baka kasi komplikado ka mag-isip. Tama o tama? Ngayon, bumili ako sa sakyan, bago yan. Usang umaandar. Volvo making siya, pero approach nila pang-masa, pang-market. Usang umaatras, may voice naman. So, experience lang. Kasi halos na sasakyan, naranasan ko. Pajero, naranasan ko. Montero, naranasan ko. Pick-up, nakailang pick-up ako. Ban, bumili nga ako ban, last 2 years lang. Kaya lang, sinisira lang ng mga leaders ko. Pagbalik sa bahay, pag hindi ibaba yung suspension, sira yung mga tie rod beam, yung mga, kasi saan-saan dinadala. So, ginawa ko, binenta ko. Pinagdagdag ko dun sa 4 na palapag na negosyo ko dito sa may QC. Diba? Pero kung tatanungin niyo ako, paano ako naging ganito? Katulad mo rin ako dati. Hindi nga ako nakapag-eskwela eh. Diba? Kasi yung parents ko nga dati, di pambili nga ng bakya, wala eh. Mukha lang akong bata, pero 44 na po ako. Sumasabay lang yung aura ko sa inyo. Kasi iba pag positibo ka mag-isip. Tama? Iba pag alam mo yung utak mo, kahit mahirap yan, napapaganda mo. Tsaka walang mahirap sa taong gusto magbago ang buhay. Tama? Walang pangit sa positibo mag-isip. Diba? Tama o tama? Kasi negosyo natin maganda eh. Dito may sistema, may program, may sistema, may program, may magme-mentor sa'yo, may mag-guide sa'yo, proven and tested na. Naniniwala ka ba na lahat ng yumayaman nasa negosyo? Pero bakit pag ikaw mag-isa nakakaramdam ka ng ganon? Ibig sabihin, pag nakakaramdam ka ng ganon, nahihirapan ka, magpag-guide ka, magpaturo ka. Diba? Magpag-guide ka kasi parang lahat naman kayo umaakyat kasi kami na-inspire din kayo, na-inspire din kami sa inyo, mahilig din kayo umakyat ng bundok eh. Diba? Parang pag sa pag-akyat ng bundok, diba? Parang hindi mo alam kung saan ka pupunta pag wala kang, alam mo, walang mag-guide sa'yo, walang magtuturo sa'yo. Tama o tama? Parang ako, jeepney driver, probinsyano, diba? Walang kamag-anak dito sa Manila. Pero bakit ako yumaman? Kasi gusto ko yumaman. Gusto kong gumanda ang buhay. Kanina yung pangarap ko na naman, yung Everest ngayon na tagta 3 milyon, napakaganda. Diba? Tapos, naka-wallpaper dito sa cellphone ko, yung Ducati ngayon na multi-strada, magkano nasa 3M. So, kasi kung big bike ang pag-uusapan, last year lang, nakaapat akong experience na big bike, iba-ibang klaseng big bike. Pinakamababang cc ng motor ko, 400cc. Scooter pa yun. Imagine mo, scooter, 400cc. Imagine mo yung buhay ko. What if yung buhay ko magiging buhay mo? Baka receive ka ng receive ka, di ka naman nagpa 5 fingers. Oh, baka ibang fingers yung ginagawa mo. Baka, nagigets nyo? Diba? Prospecting, inviting, present. Kasi yun ang magpaparami ng market mo eh, pag ginagawa mo yung 5 fingers eh. Sino may direct dito? Isa, dalawa. O, ilang kayo? Dalawa lang may direct. Ako may direct ako, pakita ko sa inyo. Taga Baguio. Ay, wala lang akong internet. Imagine mo ako, nagda-direct pa ako. Ang maganda nito sa direct ko, ilalagay ko dun sa pang-anim. Sarap, no? At saka sino yung mga pang-anim na palo ko, yun yung mga kamag-anak na hindi naniniwala dati, nagsisimula ako. Ilalagay ko sila dun sa pang-anim, pang-limang bangga. Imagine mo, 3 accounts lang. 3, 6, 9, 12, 15. Isa lang sumali, may 15 na pay-in na ako. 15 na 1.8, magkano yun? Paano pag nag-7 heads? 7 heads times 7, magkano yun?
paano pag nag-30 accounts yan, nag-15 accounts yan? Isang sali lang, kaya kong kumita ng 200. Grabe, di ba? Pero nagsisimula ako, grabe. Yung SM Santa Rosa na yan, grabe, pinapasan ko hollow blocks dyan. Alam niyo hollow blocks? Kasi may mason ako eh. That time nga, pangarap ko lang maging mason eh. Kasi yung mason, ang sweldo niya 300, ang labor 150. So, pag free time at kakain kami ng 12-1, babalik kami, ako, umaakit ako dun may tawag dun eh. O sa dam yun, di ba? Papatong ako dun, nahawakan ko yung kutsara at rodela. Talagang, alam mo, dinidikit ko yung simento. Kasi gusto ko maging 300 yung sweldo ko. Lumadating pa yung simento, makakapalo sa mukha ko eh. Kasi nga gusto ko talagang tumaas yung income ko. Nung nag-i-start ako sa ganitong business. That time nga, nagbebenta pa kami ni Coach Ekong ng pocketbook eh. Diyan sa may Balibago, nagbebenta kami dyan ng pocketbook. Pag hindi, kape. Pag hindi, slim and trim, white light, blue tack. Binibenta namin kasi bakit? Gusto namin mahasa yung sarili namin sa pagsisale, sa pagbebenta. Di ba? Kasi nandoon yun sa 5 fingers eh. Tama o tama? Nagigets nyo ba? Imagine niyo, ang dami niyo, 2 lang ang may direct. 1 month, 2 months, 3 months, okay lang sana eh. Sino na dito 6 months, kalahating taon? 6 months. 1 year. 1 year na. Magkano nakinita mo, bro? Ayaw masabi. Okay lang yan, bro. Okay lang yan. Kasi ako, ang kinita ko din naman ng 1 year, ang kinita mo, alam mo kung magkano? 1,700 yung first year ko. Kasi that time, nung nag-start ako sa business, na-invite po ako sa Ortigas, sa Manila. Kasi po, ang background ko po, nagmamaneho ako. So, nahuli po ako ng isang pulis, betting the red light. Pag betting the red light, may seminar, may ticket ka pa, reckless and driving, tapos si seminar ka sa may nagtahan ng 3 araw. So, lahat ng pakikiusap ginawa ko sa pulis. Pinark ko yung jeep, bumaba ako, nilabas na yung OTR eh. Yung resibo ng pulis para issuean na ako. Nakiusap ako, alam mo ba anong sinabi ko sa kanya? Sir, kaya ko lang naman ginawa yun, nakatawa ako kasi lagari talaga ako, sir, kasi pinapaaral ko po yung kapatid ko. That time po kasi, 2010, may scholarship pa. So, nabanggit ko yung sa pulis na yun, parang na-twist, na parang negative, gumanda. So, yung pulis, okay. So, kaya mo pala nagagawa yung, sir, talagang happy po talaga ako kasi nagpapaaral po ako. And tatay ko po, sir, namatay na din. Totoo naman. Kaya, ang ginagawa ko, sir, makatapos lang sa amin yung kapatid ko, yung bunso namin. Kaya ko ito nagagawa, sir. Sabi niya, pero dapat hindi kasi betting the red light eh. Diba? O sige, ganito na lang. Lalagyan kita ng warning, huwag mo nang uulitin. Ginanon ako ng pulis. Tapos, yung OTR, iniklop niya na, tapos kinuha niya yung lisensya ko, kinuha niya yung ID, tapos nilagyan niya lang ng warning, binalik niya sa akin yung ID ko, tapos may kasamang calling card. Sabi niya, sige ganito, 6 p.m. magkita tayo Robinson's Galleria. 6 p.m. bigyan ko scholarship ang kapatid mo. Talagang sayo-sayo ko. Alam mo yun, ramdam na, nagkamali ka na, tinulungan ka pa. So, 6 p.m. noon, ginarahe ko na yung jeep, boundary lang, punta ko ng Ortigas, sa Robinson's Galleria, nag-meet kami, yung pulis na yun, dinala ko sa seminar room, third floor, sa EIC sa Empire, sa Burgundy, kung saan yung head office natin. So, ganito mga tao, nagpapalakpakan, sila gustong yumaman. So, parang na-curious ako. Tanong-tanong ko sa sarili ko, akala ko ba, sir, scholarship to, bakit ganun, yayaman, di ba? Sige nga, 1 milyon. Yan, gumagano, 2 milyon. Yan, nagpapalakpakan sila, tapos nagsisigawan. Meron pa doon isa, baliw na baliw, parang suntukin yung katabi. Hindi may ganon. Lalo pag pupunta ka pag mga first time, grabe talaga, payaman, pupunta akong Cavite, pasasabugin ko to, mga ganon.
Sabi ko, nagpasasabi, parang mako-culture shock ka di ba? Pero totoo So, after ng explanation ng paliwanag doon na nagbago yung pananaw ko. Ang naintindihan ko nga lang to, ikaw to. Nakakuha ka, naka-invite ka. Lahat ng bumili dito sa baba mo, aakit ang income sa'yo, tapos aakit din sa'yo. Ang tanong, ilan ba in-invite mo? Isa lang. Pero yung daan-daan libo na to, maakit ba sa'yo ng income? Opo. Yun po yung naintindihan ko. Kaya nung naintindihan ko yun, hindi nag-uusapan, Bisaya, tinapos, o graduate ka ng Lasal, ng PUP, ng Ateneo. Basta pag ikaw pumasok ka dito, nag-member ka, tapos yung sistema nag-run sa'yo, yung mga tao, hindi mapipigilan yun sa baba, yung income, hindi mo mapipigilan, kahit itong kayayaman. Kaya tayo, nagpa-five fingers, kasi nag-i-invite tayo para dumami yung grupo mo sa baba. Kaya dapat maintindihan niyo yung konsepto na yun. Kaya kung ikaw, hindi ka na nag-i-invite, wala ka nang ginagawa, ay talaga, mahihirapan ka. Mararamdaman mo, uwi ka na lang ng probinsya, kasi wala nangyayari sa'yo Baka pagtatanungin ko kapag kayo dito sa harap, baka mamaya may hiya kayong sabihin. So, kailangan nyo mag-level up. Diba? Sa totoo lang naman talaga mga coach, yung five fingers, madali lang naman talaga siyang gawin O wala kang ma-invite. Diba? Tinuturo naman kung paano mag-prospect sa Facebook. Tama? Punta ka dun sa search. O ilagay mo na lang, Taiwan OFW Rodel. So lahat ng mga Pilipinas na nasa Taiwan na ang pangalan Rodel na nandito sa Pilipinas lalabas doon. Mga babae, scroll nyo, stalk nyo, heart kayo ng 3. Tapos ang gaganda pa, mga nakaganyan ka, nakaganon ka, nakapaganyan ka. Tatanggapin yung request mo, hindi. O pag tatanggapin, dumadami ba friend mo, hindi. So yun yung isa sa mga sikreto para dumami yung market mo. Sa lalaki, ganun din. Saan may maraming mga OFW na babae? Saan? Sa Hong Kong. Marami na kayo dun sa Hong Kong. Iba naman. Di ba? Halimbawa, Jennifer OFW ng Taiwan. Lalabas na doon. Mananawa ka na lang. Kung walang may isip na pangalan, punta ka sa Google. Ilagay mo lahat name ng babae kung lalaki ka. Tapos kung babae ka naman, name ng boy kung babae ka. Ilang libong pangalan yun, hindi mauubos. Hindi ka mauubusan ng prospect. Wala ka lang talagang ginagawa. Kaya nangyayari, walang resulta nangyayari sa'yo. Ako nga, ito, nag-a-add pa. Wala pala akong signal. Ako nga nag-a-add ako 10 araw-araw. May nakikilala ako. May nakilala nga ako sa Japan Nagagandahan siya doon sa Facebook. Sa Facebook ko. Sabi niya, uwi talaga ako dyan sa Pilipinas, titikman lang kita. Sabi ko, gaga. Pero totoo, mamatay man ako. Iba-iba makakausap mo. So, kailangan mo lang talaga gumawa ng way para dumami yung... Siyempre, kailangan, di ba yung mga... Bakit may 24 hours na Jollibee? McDo, Jollibee, KFC, Chowking, Max's, lahat ng mga business sa labas. Bakit sila may mga billboard na umiilaw? Kasi nag-i-invite sila, nagpapahiwatig sila na bukas yung negosyo nila. Na kahit sila ay mga bilyonaryo pa, still kahit 24 hours, gumagawa sila ng paraan, nag-i-invite para bumili ng product nila. Ikaw nagsisimula ka pa lang, Baka mamaya may support system kayo. Kami kasi dati wala. Imagine mo ako, nag-construction worker pa ako, tapos sasabihin ni Aprico, saan ka galing? Hindi, dyan lang, may binuntahan lang ako leader 2 days, pero hindi niya lang, nagpa-part-time ako dyan. Kasi walang support Wala na kaming makain. Di ba ang taba niya ngayon? Ako, pag nakita mo nagsisimula yan, ay grabe, napakapayat niyan. Yung parang tutulak mo lang gano'n, matutumba. Ngayon, mataba na mukha Di ba kasi marami nang makain? Kailangan nyo lang talaga mga coach, gagawin nyo tayo. Naririnig nyo pa ba ako? Yes! Nararamdaman nyo ba ako? Yes! Napipil nyo ba? Yes! Kailangan mag-connect tayo kasi siyempre gusto namin kayong tulungan. Tama? Lahat ba tayo anak ng Diyos? Yes!
tayo magkakapatid. Kung yumaman kami ng mga core nyo dito, mga apply nyo dito, pwede rin ba sa inyo? Totoo yun, bakit magkakapatid tayo eh? O pag sinisigawan, doon lang, lalakas. Pero pag di mo sisigawan mo, parang walang power. Dapat marunong ka na i-power ang sarili mo. Kasi walang ibang gagawa ng pagyaman mo kundi ikaw. Kaya nga sabi ko, palakasin mo lagi yung belief mo. Yung utak mo, yung isip mo. Kasi yan ang tutulong sa'yo. Na kapag nakakaramdam ka ng panghihina sa buhay, pag ang utak mo malakas, ikakamad ng utak mo yung feelings mo. Kasi ang feelings walang utak. Tama, yung nararamdaman mo, walang utak yan. Yung puso mo, walang utak yan. Ang may utak talaga ito. Ito ang kukontrol sa nararamdaman mo na. Every time na parang hindi ko na kaya, dapat mas malakas talaga ang utak. Kaya dapat lagi ka nag-aaral, nagtitraining ka. Tama? Nagtitraining ka, ikaw dapat nagle-level up sa buhay, nag-grow ka. Hindi pwedeng papatay-patay tayo. Lahat tayo, anak tayo ng mga mahihirap. Kung gusto natin yumaman, andyan naman lahat eh. Ano bang mauna? Resulta o paniniwala? Dapat ngayon palang maniwala ka na yayaman ka. Tama? Paano mo ngayon paniniwalaan na yayaman ka? Patataasin mo ang belief mo. Paano ba tataas ang belief mo? Kinakausap mo coach mo. Ikaw mismo nag-aaral ka. Ikaw mismo nagtitraining ka. Walang coach, walang mentor. Dapat ikaw nag-aaral ka. Kasi every time na nag-aaral ka, nagbabasa ka, narinig mo ang mga audiobook, yung mga sinasabi ng mga coach namin, ng mga mentor natin, tumitibay ang isip mo. Lumalakas ang isip mo. At yung isip mo, yan yung magpapayaman sa'yo. Kaya dapat malakas ang isip mo. Malakas ang brain mo. Hindi dapat pwedeng hihina-hina yan. Dati hindi ko maintindihan yan kasi dati nga, driver ako ng truck, jeep. Lakas ko mag-red horse. Lakas ko manigarilyo. That time, nung nagdadrive ako ng jeep, naranasan ko pang bumata. Pero lahat ngayon natanggal yan. Pag-yoyosi, pag-iinom, lahat yan. Dati hindi marunong mag-pray. Ngayon, nagpe-pray. Bago matulog, nagpe-pray. Pagkagising, nagpe-pray. Mga vlog ko nga, puro ganun eh. Puro pasasalamat. Imagine mo yun. Babaguhin ka ng network kung ikaw mismo nag-level up ka sa buhay. Pansinin nyo, dati di ka naman marunong mangarap. Ngayon, nangangarap ka na. Tama o tama? Yes. Ako nga, hindi din naman ako nakapag-skwela eh. Kung ikaw naka-Persier High School ka, kaya ako bumabawi ako sa anak ko. Yan, nag-aaral ngayon sa AUP. Tuition fee pa lang, tigilabutan ka lang. Kasi dati, di naman nakapag-aaral kasi ang airpot ko po, 4 years, 6 na taon pa lang po ako, pumanaw na. Yung tatay ko, driver yung tatay ko. So, nung nabangga yung airpot ko, naipit ng malabay na hindi makaalis. Kaya ayun, igok yung tatay ko. Kaya kami, lahat, iwa-iwalay. Ilang kami magkakapatid. Yung nanay ko nga, sumayo pa sa bar dati para lang ipangkain kami. Sa Jensen. Lahat. Nagtitindahin ng pulitis, kalabasa, okra, talong, patola, lahat tinitinda nun. Kasi nanay ko, hindi rin, kahit grade 6, hindi rin eh. Sabi niya nga, dati, kahit bakya, wala sa pambili eh. So, ganun ka, worse, yung buhay namin dati. May bahay nga kami, pero lahat nyog. Alam mo kung tawagin, pawod. Di ba? Na pag umulan, pag malakas ang ulan, iiwas ka talaga kasi tumutuloy. Pag pumatak na naman sa kanan, iwas ka na naman. Pag pumatak ulit, gugulong ka ulit gano'n. Pag medyo malakas ka, lagyan mo ng timba. Sarap na ang tulog mo, mga alas 3 na, bumagsak yung timba. Gising ka ulit. Ganon yung buhay namin. Tapos yung dingding namin, kawayan, yung tinatkat, na pwedeng silipin ng gano'n, tusukin mo lang mata. Ganon. Tapos yung poste ng bahay namin, 4 lang. Tapos sa baba, puro na mga manok. Tapos doon din kami naglalaro sa baba. Hindi totoo. Kaya ako sanay ako mag-kopra, mag-uling. Yung uling sa amin, bao. Sa Bisaya, bagul. O pag walang kopra, hindi tag-season ng kopra.
pwede kami magpalay. Pag hindi naman taksisyo ng palay, mais. Pag nagmamais kami, gamit yung paa. Tawag sa Bisaya, pugas. Ako na nag-aararo, ako na nagkakaras. Lahat yan, naranasan ko yan. Pero nakita ko tong chance para magbago ang buhay, para yumaman. Yung hirap, napuyat, pagod, gutom, dinaanan ko na yan eh. Dinaanan ko na yun eh. Kaya nung dinaanan ko, wala, panis. Diba? Umiiyak, lumalaban, na ako lang nakakaalam ng mga laban ko. Pagkatapos ko, nagpapray lang ako, pinako sa Diyos ko na lahat. Tapos okay na ulit, laban ulit. Basta lagi lang ako may ginagawa, dapat ikaw ganun din. Kasi alam mo naman, di ba, yung buhay nyo ganun pa din. Eh, lahat naman tayo, pare-pares naman tayo, anak ng Diyos eh. Lahat tayo, may isip ka, may isip din kami. Yung mga core, yung mga coach nyo, yung mga apply nyo, bakit yung naging millionaire? Kasi, talagang ginawa din talaga nila yung part nila. Talagang nag-perform din talaga sila. Nagpuyat, nagpagod, nag-aaral, umaattend ng training, walang support system, walang coach. Sila talagang nag-grind na nag-grind. Dapat ikaw ganun din. Kasi imagine mo, ilan tayo dito, 100 plus, tapos dadalawa lang yung may direct. Ngayon, may nag-send sa akin, leader ko, may 15 accounts. Alam mo yung 15 accounts na yun, nakausap namin, taga-Japan. Akala ko lang, OFW lang siya doon. Nung nakausap ko, galing ako ng Bataan, may ari pala siya ng isang kumpanya sa Japan. May yate. Ngayon, nagpadala 31 accounts. Alam mo, na-inspire siya kasi nag-uusap kami. Sabi ko nga, kami nga dati, sabi ko sa, ang pangalan niya, Jesus. Pangalan pa lang no, Jesus. Bakit dito walang Jesus? Puro paano kayo dito? Puro mga demonito at demonita. Hindi yun talaga pangalan niya, Jesus. Ang galing nga, sabi niya, Coach, punta ka dito, mamimingwit tayo. Yung pala may yate, tapos ang utak niya na ngayon, lahat ng mga empleyado niya, pag tinatabihan niya, pinapresenta niya na baliw na daw siya sa business. Half Hapon, half Pilipino. Imagine mo yun. Hindi ko naman pinasali yun, hindi ko naman pinajoin yun, pero bakit nag-31 accounts? O, ang maganda nun, 3 palo. O magkano naman kikitain mo doon? Pero kung tatanungin niyo ko dati, grabe din sacrifice. Imagine mo, nag-start ako sa ganitong business. Wala talaga lahat, as in, wala. Hub, wala. Pinapalayas pa nga kami ni Coach Rico eh. Sa hub namin, dyan, pinapalayas kami. Totoo lang, sa lahat ng dahilan para mag-quit, dinaanan na namin yan, pero hindi kami bumigay. Ikaw, may ganito na kayo. Dati kami, wala. Samantalang ikaw, baka may support system ka pa. Kami, wala. Kaya kung gusto mo talagang yumaman, basic lang, mag-5 fingers ka lang araw-araw. Hindi naman, ganito lang gagawin mo, isabuhay mo lang siya. Coach, paano ba yung isabuhay? Pagkagising mo, mag-pray, mag-training, tapos 5 fingers. Kahit naghugas ka ng pinggan, 5 fingers. Kahit kumakain ka, 5 fingers. May ginagawa ka, 5 fingers. Hanggang sa dumami yung grupo mo, hanggang sa makakuha ka ng mga leader na katulad mo. Basta isabuhay mo lagi. Tumatay ka, nagpupupo ka, 5 fingers. Sarap. 5 fingers pa rin. Tama? Maliligo ka, dyan mo lang cellphone mo, pero nakatingin ka pa rin sa cellphone mo, 5 fingers ko, may notification. Dapat ganun dapat yung negosyo sa'yo. Isabuhay mo. Dapat ang business na to, trabaho din. Pag gano'n na ang ginagawa mo, nasa buhay mo na, nasa sistema mo na, promise, sabihin ko sa'yo, magiging madali ang lahat. Ay, sabihin ko sa'yo. Bakit sa komplikado sa'yo? Kasi hindi kahit mamamag ng cellphone, mag-prospect, wala na siya sa puso mo eh. Kasi hindi siya pumasok sa sistema mo. Hindi siya pumasok sa buhay mo. Pansinin mo, lahat ng pumapasok sa sistema mo madali. Parang sa mga lalaki, di ba pag nagbabasketball tayo,
kahit alauna, alas 2, dahil talagang grabe, gustong-gusto mo siya, at nakapikit kayo, pumapasok eh. Di ba? Yan, gusto-gusto niya yung ganyang usapan, no? Kasi iba, may pakilig-kilig pa, may paapir-apir pa. Hindi totoo naman eh. Iba kapag ka nasa buhay mo na yung ginagawa mo. Sa totoo lang, parang ako, galing akong Bataan, nagpampanga, nagkabiti, sinundo ko anak ko. Tapos natulog lang ng sandali. Tapos nandito na naman. Bakit ganito? Kasi nasa buhay ko na, nasa genes na namin. Yung mag-isip na malayo, mapagod, mahirap, wala na sa utak namin yan. Pero pag ikaw, nandiyan pa yun, komplikado pa, pati magbangon, di ba? Pati gumausap, komplikado, ibig sabihin, hindi pa siya pumapasok sa sistema ng katawan mo. So, kung gusto mong maging madali, ang isang bagay, dapat isabuhay mo. Dapat dumating sa point yung gano'n, na kahit tumatay ka, busy ka, may ginagawa, nasa jeep, nasa bus, nagkukumute, nagtatry, kahit saan, ang ginagawa mo pa rin, nagpa-present, nagpo-close, nagpo-post, kumakausap. Pag yan ang attitude mo, ibig sabihin yan, nasa buhay mo. Promise, magiging madaling lahat. Sa totoo lang. Kaya mahirap ang isang bagay kasi hindi mo pa siya nasa buhay eh. Hindi mo pa siya nagiging ugali. Hindi mo pa siya nagiging habit. Pero pag ang isang bagay, pag naging habit mo yan, araw-araw, maya-maya ginagawa mo, ibig sabihin nagiging madali na siya. Kaya lang naman naging mahirap, kasi mahirap ka mag-isip. Pero gawin mo ang isang mahirap, ulit-ulitin mo lang, promise, magiging madali siya sa'yo. Tanong, pag madali na ang isang bagay sa'yo, tanong, mahirap pa hindi? Kaya ka lang naman nahihirap kasi hindi mo pa sinasabuhay. Sa totoo lang, hindi naman ito mahirap eh. Nagpapasang ka ba dito, kagaya ng ginagawa namin? O, nagbubuhat ka ba dito? Di ka naman nagbubuhat eh. Yung utak mo lang naglo-load kasi yung tolerance niya hinahaba. Sinasanay kayo mag-invest, mag-pledge, mag-training, mag-invest sa sarili, maglabas, magpaikot ng pera. Kasi nga, entrepreneur kayo eh, negosyante kayo eh. Pero hindi lahat talaga magiging negosyante. May uuwi at may uuwi dito. Pero dapat, hindi ikaw. Yes! Yung nasa labas, hindi katabi mo. Masabi ko na sana eh. Dapat yung sa labas. Hilaan tayo dito pataas. Well, tao ka lang naman, napangihinaan din minsan, nasasaktan din minsan, pero please, lumaban ka. Kasi ang pinaglalaban mo dito, buhay ng pamilya mo. Yes! Tama? Nakikita namin kayo, gusto niyo naman yung mama, pero please lang, gawin mo lang yun ng paulit-ulit. Walang sikreto. Paulit-ulit lang yun. 5 fingers na basic. Ayan, kinikilabutan ako. Ibig sabihin, nararamdaman mo na madali naman talaga. Yes! Kaya doon lang naman pinaka-crucial yung mag-prospect. Doon lang naman eh. Kaya ka lang naman nauubusan, nawawalan ng gana, napanghinaan, kasi nga, wala ka lang nai-invite. So, lupitan mo dun sa prospect. Tapos, gandahan mo Facebook mo, kayo lagi may travel. O, di ba, lagi kayo may mga travel. Minsan nga dito, sa mga grupo nyo, minsan na-add ako. Minsan na-add ko din kayo. Ay, hello, taga-saan ka? Ay, apply, ikaw pala yan. Ay, coach, ikaw pala yan. Ang galing naman, appear. Kanino ka? Coach, may picture nga tayo. Yung galing talaga, tama yan. Minsan, kayo nai-invite ko, pati din ako ini-invite nyo eh. Kasi bakit? Nasa buhay na natin ang pagninegosyo. Dapat ikaw ganun din. Mga coach, ang ganda na ng kumpanya natin, 19 years na, or 20 years na, ang dami ng imaman. Imagine, nasa 25,000 people na ang na-create na milyonaryo. Imagine mo yun. Yes. Ang daming mga malalaking kumpanya, andyan yung SM, Robinson, no? Yan, Petron, Caltex, Shell, Uno, PIL. Maraming 7-Eleven. Ang tanong, nag-create ba sila ng milyonaryo? Yes. Nag-create ba sila? Yes. Company natin, 19 years, ilan na ang kinrate na milyonaryo? Libo-libo na. At kayo na ang next. Tama?
basta mga coach, wag niyong kakalimutan yung 5 fingers. Kahit makabisado mo ang training, grabe na, nagpalundag-lundag ka na dito, diba? Halos na ibuhis mo na ang buhay mo. Diba? Halos lahat nakabisado mo na ang sinabi ni Coach Bill. Diba? Nakabisado mo na sinabi ko, pag hindi mo gagawin ang 5 fingers o isa buhay ang 5 fingers, diretsahan tayo. Umuwi ka na lang ng probinsya. Parang natakot kayo Hindi nga, totoo. Yun lang talaga ang fact. Hindi po kayo binobola. Yun lang po ang magpapalaki ng network. 5 fingers. Wala na. Promise. Itatak mo yun lang talaga. Kahit mag-usap tayo ng 2 oras, 3 oras, lahat na ng training ibigay, kahit si Doc Ed, si John Aspirin, kahit yung 10 mayayaman sa buong Pilipinas, Henry C. Gugong Velusutan, lahat tinuro na isa-isang navigator, isa-isang attitude nila, bilib, paniniwala, para yumaman. Pag di mo gagawin ang 5 fingers, hindi kaya yaman, kahit magsabay-sabay pang magturo ang mga bilyonaryo dito. Diretsa ko na kayo. Baka nga magtawag ako sa iyo dito kung nagpa 5 fingers ka pa, baka mamaya, baka masaktan ka lang. Kaya dapat ngayon pa lang, gumising ka na sa katotohanan. Hindi naman mahirap ang 5 fingers Kaya siya naging mahirap, di mo siya ginagawa Yes. Kaya siya komplikado sa iyo kasi hindi mo siya ginagawa. Pero araw-arawin mong gawin yun. Gagaling ba hindi? Gagaling! Pag gumaling ka, mahirap pa sa iyo, hindi na. Ayun lang, ganun lang yung kasimple. Gusto mo, balin ko ito. Kasi gusto ko dikdikan din sa sarili mo, din sa kokote, din sa isip mo. 5 fingers lang. Yes. O mamaya, ano tips coach na pag pumasok na, pag natutulog ka mamaya, 5 fingers, 5 fingers, 5 fingers. Dapat gawin mo siya lagi. O diba? Nagets nyo? Yes. Totoo ba sinasabi ko? Yes. Ilang training na ba natin mo? Diba? Parang ganito lang dati. Diba dati nung bago ka, bakit ka nakakapagpa-join? Nakakapagpasali? Kasi excited ka tapos lagi mong ginagawa yung 5 fingers. Tama? Ngayon na may support ka na, matagal ka na, may wish na, may experience ka na. Diba? Gumagamit ka pa ng ABC roll, hindi mo na ginagawa yung 5 fingers. Bakit di mo na siya ginagawa? Kasi nahihirapan ka na. Ba't ka nahihirapan? Kasi hindi mo nga ginagawa yung 5 fingers ang paulit-ulit. Kaya nahihirapan ka. So para hindi ka mahirapan, ang sagot, ano? Gawin mo siya ulit. Ang solusyon, ano? Gawin mo siya ulit. Yung 5 fingers. Ganun lang po siya kasimple. Hindi po tayo nagbobolahan dito. Hindi ko po kayo niloloko. Yung po talaga ang reality. Kailangan mong masterin ang 5 fingers ng paulit-ulit hanggang sa maging sistema na ng katawan mo, masabuhay mo na, araw-araw mo na siyang ginagawa. Promise, mark my word. This month, promise, baka mag-200 paying kayo. So, maraming salamat sa inyo. Congratulations, God bless. Thank you sa mga core. Thank you sa pag-invite. I love you, God bless, and happy business day, everyone. Wait lang.